Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Exclusive! 10 umano'y biktima ng human trafficking nasagip sa operasyon ng NBI. Baku-bakung kalsada sa isang sitio sa Calasiao, Pangasinan, pahirap umano sa mga residente at motorista. Unang simbang gabi sa iba't ibang probinsya sa Hilaga at Gitnang Luzon, dinagsa. At sparkle artist, nagbigay saya sa mga Pangasinense at ano kaya ang pinagpapasalamat nila this year? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan ngayong linggo sa Balitang Barangay. Baku-bakung kalsada sa isang sitio sa Barangay Bonlag, Calasiao, Pangasinan, pahirap umano sa mga residente at motorista. Sundan sa ulat ni Jeric Pasilyao. Simentado ngunit mabato at baku-bakung kalsada. Ganito ang araw-araw na dinaraan ng kalbaryo ng mga residente at motorista sa Sitio Bingko, Barangay Bonlag, Calasiao, Pangasinan. Ang sitwasyon, matagal na raw nilang iniinda dahil imbis na mapabilis ang kanilang biyahe, perwisyo pa raw ang dulot sa kanila. Bukod sa abala, madalas daw mabutasan ng gulong ang ilan sa mga motorista. Nahihirapan yung mga rayos, mga gulong-gulong ni. Madalas kami nagpapalit ng rayos. Napakahirap talaga ito. Maliban daw sa pagdaan ng mga malalaking truck, ang Sitio Bingko ay isa sa mga bahaing lugar sa bayan ng Calasiao. Kaya posibleng ito raw ang dahilan ng pagkasira ng kanilang kalsada. Nahirapan kami kasi pag nagpapakiskis kami ito eh. Kaya pag sana maganda kung magawa. Panawagan ng ilan na sana agad masolusyonan ang problema sa kanilang kalsada. Matagal na po ito, boss. Sana po, boss, magawa na po ito para naman nakaginhawa na rin po kami dito parating dumadaan. Batid daw ng pamunuan ng barangay ang problema sa sira-sirang kalsada. Nakalatag na raw ang plano para matugunan ang problema. Sa katunayan, nakipag-ugnayan na raw ang barangay sa mga kinauukulan upang matabunan ng buhangin at lupa ang mga bahagi ng malubak na kalsada. Nag-request na rin ako ng 2 dump truck na mix. So, hinihintay ko lang yung delivery para matabunan at maayos yung konting sira ng daan. Tiniyak ng barangay na bago matapos ang taon ay may sasagawa nila ang pagtatambak sa kalsada upang maibsan ang perwisyong dulot ng sirang kalsada sa mga residente at motorista. Kasama si Daryl Peralta, Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon. Pangasinenseng OFW na napaulat na nawawala, natagpuan na ng kanyang mga kaanak. May ulat, CJ Turida. Matapos ang halos 2 linggong paghahanap sa nawawalang Pangasinenseng OFW na si Michael Lumibaw matapos dumating sa bansa noong December 2, kinumpirma ng kanyang mga kaanak na natuntun na nila ang kinaroroonan niya at nakausap na rin nila sa pamamagitan ng telepono noong December 13. Si Michael, biktima pala ng pangho-hold up at tinangay ang kanyang mga gamit habang nasa isang terminal sa Maynila. Buti na lang daw at may tumulong at kumupkup sa kanya na mag-asawang tindero at tindera. Nai-report din daw ang insidente sa otoridad. Nasalubong daw siya ng 3 lalaki na may mga balisong siya. Yun doon daw hinila-hila na yung gamit niya, naglaban daw siya, sabi niya. May kaibigan po kasi yung ate niya na security guard po sa may terminal. Tapos nakita po nung security guard yung post ng ate niya tungkol doon sa nawawalang si Tito Michael po. Makikita sa mga larawang ito ang ilang gasgas sa katawan ni Michael at pamamaga ng ilang bahagi ng katawan matapos umanong magipagpambuno sa 3 suspect. Pinanood ko na lang, nakuha nila yung gamit ko. Wala akong magawa, sabi niya. Tapos nawala na daw siya ng malay. Nasa maayos na raw na kondisyon si Michael at ngayon nasa kamag-anak nila sa Laguna. Pero inaasahang uuwi rin sa Pangasinan sa mga susunod na araw. Ayun, masaya na kami kahit ganun siya. At least nakauwi siya, buhay siya. Kaya yung mga kumupkup sa kanya, maraming salamat. Kasama si Jing Dakanay, CJ Turida, 1 North Central Luzon. Unang simbang gabi sa iba't ibang probinsya sa Hilaga at Gitnang Luzon, dinagsa. Kaugnay niyan may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine?
Chris, sa mga oras nga na ito ay tuloy-tuloy na yung pagdating ng ating mga kapuso para dumalo sa anticipated simbang gabi. Dagsang mga debotong nagtungo sa St. John the Evangelist Cathedral sa Dagupan City sa unang araw ng simbang gabi o 9-day Novena Mass. Mahalaga sa bawat Kristiyanong Katoliko ang pagkumpleto sa simbang gabi. Kabilang daw sa naging panalangin noon ni Edna Lopez ang muling mabiyayaan ng anak. Answered prayer dahil sa unang araw ng simbang gabi noong taong 2012 ay iniluwal niya ang kanyang pangalawang anak. Pilipino, di ba parang traditional na natin yun. Kaya part na ng buhay para tuwing Pasko, di ba? Masyadong memory sa akin yun kasi birthday ng anak ko. Sa Baguio City, dinaluhan ng maraming anticipated mass. Napuno rin ng St. William Cathedral sa Lawag City. May mga matyagang nakatayo sa loob at labas ng simbahan para lamang makadalo sa misa. Dinagsa ng mga deboto ang St. Nicholas Cathedral sa Cabanatuan City ngayong unang araw ng simbang gabi. Ang St. Nicholas Cathedral ay isa sa pinakamalaking simbahan sa Nueva Ecija. Sa Orani, Bataan, mabenta na ang mga bibingka at puto bumbong malapit sa ilang simbahan. Nasa mahigit 41,000 pulis ang nakadeploy para tiyakin ang seguridad sa mga simbahan. Chris, alas 6 ng gabi yung schedule ng anticipated simbang gabi dito nga sa may St. John Cathedral sa Dagupan City. Samantala, naglabas na rin ng schedule ang iba't ibang mga simbahan sa probinsya ng Pangasinan para doon sa anticipated simbang gabi. Ganun din doon sa regular schedule ng simbang gabi tuwing madaling araw. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, winasak ng malakas na hangin ang mga tent ng mga lumahok sa Ilocos Region Scout Jamboree sa Badok, Ilocos Norte gabi nitong Sabado, December 14. Nabaklas lahat ng mga gamit dahil sa lakas ng hangin. Hapon pa raw noong Sabado nagsimula ang malakas na hangin hanggang sa magdilim. Dahil dito, pinauwi na ang lahat ng mga lumahok sa Jamboree. Nagsimula ang Jamboree noong Miyerkules, December 11 at magtatapos sana gabi nitong Sabado. Mga kapuso, isang low-pressure area ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan ng Pag-asa sa layong 360 kilometers east-southeast ng Tagum City, Davao del Norte. Sabi ng Pag-asa, mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo sa loob ng 24 oras pero pwede pang magbago yan. Kaya patuloy nang tumutok sa updates. Bukod sa LPA, umiiral pa rin ang Amihan, Shearline at Intertropical Convergence Zone o ITZZ na magdudulot ng pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa na ulan sa Cagayan, Isabela, Ilocos Sur, La Union, Aurora at iba pang bahagi ng Cordillera. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Presyo ng kamatis pumalo na sa 220 pesos ang kada kilo sa mga pamilihan sa Dagupan City. Tutukan sa report. Bihira nang gumamit ng kamatis sa mga inilulutong ulam si Joyce. Sa sobrang taas daw kasi ng presyo ng kamatis, hindi na ito kaya pang isama sa mga bibilhin sa palengke. Hindi na po kami naglalagay ng sibu ng kamatis po. Kamahal po, hindi na kaya ng po sa pang-araw-araw po namin. 200 pesos hanggang 220 pesos na ang kada kilo ng kamatis sa mga pamilihan sa Dagupan City. Kasing presyo na nito ang 1 kilong karne ng manok. Kada piraso ng kamatis pumapatak sa 8 pesos hanggang 9 pesos. At dahil sa taas ng presyo ng kamatis, halos 1 linggo nang hindi nagbebenta ng kamatis ang karamihan sa mga nagtitinda sa palengke. Dahil sa sobrang taas, hindi kayang bilhin. Para sa ilang tindera, sugal daw ang magbenta ngayon ng kamatis. Sa taas kasi ng presyo, tiyak ang pagkalugi kapag hindi ito maibibenta at mabubulok lamang. Sumusugal kami. Nagpupunan kami ng 20,000 para lang sa kamatis. Malaking volume ng kamatis ang nanggagaling sa Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. Pero matapos tumama ang bagyong Pipito, ay nasira ang mga taniman ng kamatis na dapat sanay aanihin ngayong buwan.
Pero ayon sa Sinag, inaasahan sa mga susunod na buwan ay magiging stable na rin ang presyo at supply ng kamatis dahil inaasahang makakapag-ani na ang mga magsasaka ng kamatis. Yung produkto medyo may problema pero pag nag-normalize yung weather naman natin, bumabalik naman yung sikla ng mga taniman natin. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Bangkay na ng matagpuan ang magsasakang si Armando Valentin, 43 anyos, sa Bintar, Ilocos Norte. Sa investigasyon, December 11, 2024, nagpunta sa ilog ang biktima para mangisda gamit ang electro-fishing equipment. Hindi ito nakauwi kinaumagahan kaya inireport ito ng kanyang asawa sa pulisya. Nitong Sabado, December 14, natagpuan ang bangkay nito sa ilog na hawak ang gamit na pangkuryente ng isda. Ayon sa pulisya, posibleng nakuryente ang biktima hanggang sa malunod. Wala namang nakikitang foul play sa pagkamatay ng biktima. Patay naman ang isang di umano'y magnanakaw ng motorsiklo na makipagbarilan daw sa mga pulis sa Purok 1, Barangay Sumakab Este, Cabanatuan City, bandang alas 5:40 ng umaga nitong Sabado. Patuloy investigasyon ng pulisya sa pagkakakilanlan ng sospek. Ayon sa pulisya, tinangay ng sospek ang isang nakaparadang motorsiklo na pagmamay-ari ng isang babae. Agad na nakatawag ng police assistance ang biktima at nasundan ng sospek. Dahil sa pagmamadali, bumaligtad sa gilid ng kalsada ang motorsiklo at imbes daw na sumuko ay bumunot umano ng baril ang sospek at pinaputukan ang mga pulis. Kaya napilitan daw na gumanti ng putok ang mga otoridad na sanhi ng pagkamatay ng sospek. Na-recover sa pinangyarihan ng engkwentro ang mga basyo ng bala mula sa kalibre 45 baril, isang kalibre 45 baril mula sa sospek at nabawi rin ang tinangay na motorsiklo. Pamunuan ng mga The National High School tiniyak na hindi bibigyan ng homework ang mga estudyanteng magki-Christmas break. Sundan sa report. Ngayon ang huling linggo ng pasok ng mga learner ngayong 2024. Sa Mangaldan National High School, excited na ang mga estudyante sa kanilang Christmas break na magsisimula sa December 21. Tulad ng magpinsan na Cassandra at Violet na may kanya-kanya ng plano para sa nalalapit nilang bakasyon. Magbabakasyon po kila father ko po sa Zambales. Yes po, doon po magpapasko. Magbe-vacation po kami sa La Union with my family. Hindi ko pa po alam pero sa mga resort po. Ang ilang guro excited na rin sa kanilang mga nakalinyang aktibidad sa Yuletide season. May mga Christmas party kasi kami nakaplano na with our department. Tapos syempre, siguro sa family ko rin konting shopping. At least may mga nakuha ka din kasi kaming bonuses ngayon. Tiniyak ng pamunuan ng Manghay na hindi bibigyan ng homework ang mga estudyante sa kanilang Christmas break. They have to enjoy their Christmas break with their family and their friends. Kaya wala munang schoolwork. Pagbalik na lang nila ulit. Magbabalik eskwela ang mga learners sa January 2, 2025 kung saan maraming naghihintay na aktibidad tulad ng Division Athletic Meet, Division Schools Press Conference at Festival of Talents. Isasagawa rin ang kanilang third quarter exams sa February 7 and 10. Payo ng pamunuan ng paaralan sa mga estudyante, iwasan na mag-extend ng bakasyon upang makahabol sa mga aralin sa susunod na taon. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Labis na tuwa at galak ang namutawi sa mukha ng mga nasa humigit kumulang 500 children with disability sa isinagawang Children's Party and Gift-Giving Activity sa Kalasyaw, Pangasinan. Ang programa ay taunang aktibidad ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ng MSWDO at Persons with Disability Affairs Office para makapagbigay ng kasiyahan sa mga batang may kapansanan sa bayan. Nagkaroon ng mga palaro at kwalang entertainment ng clown. Meron tayong inilaan na half day today para sa kanila, children's party. May gift giving, may mga pa-parlor games tayo. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 10 umano'y biktima ng human trafficking nasagip sa operasyon ng NBI sa isang bar sa Alaminos City, Pangasinan. Tutukan sa report.
Sinalakay ng mga NBI agent, kawani ng CSWD at iba pang otoridad ang isang bar sa Alaminos City, Pangasinan gabi noong Huwebes. Sa NBI kami at sa DSWD, okay? Pagpasok sa loob ng bar, makikita ang ilang babae at ilang customer. Ang isa sa kanila may kalong-kalong pangbata. Bakit may bata dito? Kaninong anak yan? Bakit kasama mo dito? My team also had a surveillance and positive din po. So, doon po kami nag-base na gumawa po ng operation. Ang bar, sangkot umano sa human trafficking ng mga kababaihan na nagtatrabaho bilang guest relations officers o GROs. Pero ang totoo, nagbibigay sila ng sex service sa mga customer sa halagang 1,500 hanggang 1,700 pesos. Usually po, economic pangangailangan po financially. 10 kababaihan ang nasagip sa operasyon na umano'y biktima ng sexual exploitation. 7 sa kanila, mga menor de edad, base sa kanilang dental aging examination. Dinala sila sa PSWD sa Lingayen para sa counseling at social protection. May from Bulacan, Cavite, Manila. Meron ding pang from Lingayen, Pangasinan po. Arestado ang 5 katao na subject sa operasyon, kabilang ang may-ari ng bar, 3 cashier at 1 waiter. Ang defense po nila is hindi naman daw po nila alam na minor de edad ang mga ito kasi they presented documents na off-age na po sila. Kasalukuyan silang nakadetain sa NBI habang hinihintay ang kautusan ng korte hinggil sa kinakaharap nilang kaso. Kasama si Jing Dacanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Gift idea para sa mga coffee lover, hatid ng isang taga-Mangaldan na 10 taon nang nagbi-blend ng kape. Silipin sa report. 2014 daw nang subukan ni Cyrus ang mag-blend ng iba't ibang uri ng coffee beans. Nariyan ang Arabica, Robusta, Liberica at Excelsa. Noong una para lang masatisfy ang kanyang pagiging coffee lover. Kasama na ang kanyang pamilya na tubong barangay Banawang, Mangaldan, Pangasinan. Pero kalaunan, napagtanto ni Sai na gawing negosyo ang kanyang ginagawa. Sa katunayan, nakagawa na siya ng 7 iba't ibang timpla ng kape. When I was already making it, sabi ko, why don't I just try to get back a little? Sabi ko gano'n, try ko ibenta. Friends of friends, mga network, ayun. Then, dun na nag-start na dumami yung orders natin ng coffee. Bagamat may kamahalan daw ang kanyang ginagawa para kay Sai na isa ring Global English Tutor at Fire Volunteer, ang importante raw ay ang kalidad ng kanyang produkto. Each kind of beans, each variety, and each kind of roast has its own quality. Now, kung iinumin lang natin siya as plain, merong kulang. There will be something that is lacking na parang hinahanap-hanap natin. Ngayong holiday season, uso ang regalo. Swak daw ang kapeng gawa ni Sai, lalo na sa mga adik sa kape. Sino ba naman ang hindi? Kung aroma pa lang ay hindi ka na pwedeng tumanggi. Maganda siyang ibigay sa loved ones. Kasi first of all, we enjoy drinking coffee with friends, with family. The season is getting colder. So it would be really nice to drink a hot cup of coffee in the morning. Coffee lover, coffeeholic, coffee drinker, coffee fan, caffeinator, o pwede rin coffee freak. Talagang masarap ang kape, whatever you call it. Kasama si Jing Dacanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Sa mga motorista, may taas presyo sa ilang produktong petrolyo bukas December 17. Sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, magtataas ng 80 centavos ang kada litro sa presyo ng diesel at gasolina. 10 centavos naman ang taas presyo ng sea oil sa kada litro ng kerosene. Ilang araw bago ang Pasko, kalakala ng Noche Buena product sa Dagupan City, lumakas na. Sundan sa report. Mahigit 1 linggo bago ang selebrasyon ng Pasko, nagsimula ng mamili ng panghanda si Marie.
Bukod sa regalo sa mga minamahal, importanteng maaga na ring makabili ng panghanda sa Pasko. Sa laki ng gastusin tuwing Desyembre, unti-unti ang pagbili niya hanggang makumpleto ang panghanda sa Pasko. Kung ano yung makikita ko dito. Saka may mga sale, di ba? Kapansin-pansin ang paglakas sa bentahan ng Noche Buena items. Sa ilang supermarket sa Dagupan City, mayroon ng mga nakahandang Noche Buena items na nakabasket. May diskwento na ito, kaya makakatipid ang mga mamimili. Mabibili ito sa halagang 250 hanggang 1,000 pesos. Samantala, simula pa nung nakarang mga araw, nagpatupad na ng adjustment sa operating hour ng mga mall at supermarket sa lungsod. Mula sa dating 7 p.m. na pagsasara ng mall, extended na ito ngayon mula 9 p.m. hanggang 10 p.m. Kasabay nito, tiniyak ng Dagupan City PNP na sapat ang bilang ng mga pulis na nakadeploy maging sa mga mall at supermarket. Nasa 130 na pulis na nakadeploy ngayon sa lungsod ng Dagupan. Lahat po ng mga pinupuntahan ng tao sa malls, nandyan yung ating kapulisan, magbibigay ng seguridad sa kanila. Oo. Sir, na-mention kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Time freeze muna sa pagdinig sa mga kaso dahil oras na para sumabak sa ibang court sa basketball court. Ito ang first Ilocos Norte Judiciary Sports Fest. Mula sa mga empleyado, abogado at mga judge, nagsama-sama para magsaya at ipakita ang sportsmanship. Team effort naman ang kailangan sa sack relay race. 10 kataong nasa loob ng sako at sabay-sabay na tumatalon para mag-unahan na makarating sa finish line. Team coordination naman ang dapat matutunan ng mga players para sa balloon relay. Palakasan din sa tug of war. Joint effort naman sa volleyball. Ilang oras lang ang ginugol para magsaya pero forever naman daw ang dulot nito sa mental health ng mga nasa hudikatura. Nasa Jakarta, Indonesia na si Mary Jane Veloso para iproseso ang repatriation o pagpapauwi sa kanya rito sa Pilipinas. Ayon sa nanay ni Mary Jane na si Celia Veloso, kagabi pa dumating sa Jakarta ang kanyang anak mula sa kulungan sa Yogyakarta. Sa naunang pahayag ng pamilya Veloso kahapon, ang pagpunta ni Mary Jane sa Jakarta ang dahilan kung bakit nakansela ang biyahe sana nila sa Indonesia ngayong araw. Kinumpirma rin ito ng DFA Undersecretary Eduardo De Vega sa GMA News Online. Wala pa raw eksaktong petsa kung kailan babalik si Mary Jane sa Pilipinas pero kasama ang kanyang pamilya sa mga sasalubong sa kanya pag-uwi. Tiwala raw si Celia Veloso na makakasama nila ang kanilang anak bago magpasko. Sparkle artists, nagbigay saya sa mga Pangasinense, mga ipinagpapasalamat nila ngayong 2024. Alamin, naritong report. Nag-uumapaw ang galak sa puso ng mga Pangasinense sa pamaskong handog ng GMA Regional TV sa ginanap na Kapuso Fiesta sa Lingayen, Pangasinan. Hyper-energetic performances ang bungad ng Sparkle's youngest P-pop group na Cloud7. Ramdam na ramdam po namin yung appreciation ng mga kapwa Pangasinense po namin and grabe yung supporta nila, ang lakas ng mga sigaw nila and welcome na welcome kaming Cloud7 dito. Live musical performances naman ang baon ng cast ng GMA Afternoon Prime series na Forever Young na sina Matt Lozano at Nadine Samonte. Nakatikim na naman ako ng napakasarap na bangus. Ito yung lagi kong inaabangan pagkain talaga. We're happy na alam mo yun, na nakarating kami dito. Kahit Christmas na, malapit na mag-Christmas. So, to celebrate, advance Merry Christmas na rin sa kanila. Back-to-back powerful song numbers naman ang pasabog ng Queendom Divas na sina Marian Osabel at Hannah Persillas. Ang saya po, sobrang energetic ng audience. And thank you so much po sa pag-welcome po sa amin. Hindi kami magsasawang bumalik dito para kantahan sila at mapasaya pa sila. Hiyawan naman ang crowd nang makita si Kapuso artist Jake Vargas na nagipag-duet pa sa fans.
Nagpapasalamat po ako sa lahat-lahat ng mga sumuporta sa amin. Nandyan pa rin kayo para sa amin. Hindi rin maitago ng mga Pangasinense ang kilig nang haranain sila ni Kapuso actor Dion Ignacio. Sobrang saya, sobrang init ng pagtanggap sa amin dito sa Lingayen, Pangasinan. Dagdag saya rin sa palabas si Sparkle artist Kaloy Tingkungko na host ng Kapuso Fiesta. Mga taga-Lingayen, let's go! Ayaw naman talaga magpaawat. CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, 9 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.